ano, no. Pero ito yan. Regularly nalilinisan talaga tong head gasket. May narinig ako na parang something at ayan nga. Ayun, nandito tayo ngayon sa loob ng minivan, and for today's video, magpapalit ako ng head gasket dito sa minivan. For sure, madumi na to. Since binili ko to, hindi ko pa to na-check. Tsaka last time na nagpalit ako ng spark plug, okay pa naman yung spark plug ko, pero pinalitan ko na, tapos tinabi ko na lang yung lumang spark plug. Pero okay pa yun, iridium. Pero nakita ko may leak doon sa spark plug, so possible talaga na yung gasket is palitan na. So naka-order na ako ng gasket, so papalitan ko na to. Kailangan lang naman dito mga kalas ng bolt, like 8mm yata or 10mm. First time ko rin itong gagawin. Tapos yung gasket, then yung silicone seal or yung silicone gasket para ipatatapal dun sa may gasket rubber. Mamaya papakita ko sa inyo yung rubber. Imumove ko muna tong kotse kasi nakaparada kasi sa wall para ma-access ko to sa upuan kasi dito yan. Yung head gasket nandito sa driver side, so kailangan i-move ko tong kotse para meron ng space dito. Yan. So ito yung nabili kong gasket para sa head cover gasket ng ating minivan. Day64B, fit naman daw ito sa Shopee. Ito yung link. Ito yung picture. Yan, sa Shopee. Tapos ito naman yung nabili ko sa auto supply lang, no? Beta Gray gasket marker RTV silicone nakalagay dito. So may free siya na parang treatment sa ilalagay ito sa gas sa motor. So ito yung gasket. Malambot siya. Parang siyang goma. Goma talaga, hindi parang goma siya. Na-expect ko yung gasket ko na makukuha ko dito sa minivan is na malutong na. Feeling ko malutong na siya. Kasi nung sa gasket ko sa may transmission, malutong na yun. Chinek. So yun nito, papalitan natin. Let's go. So alright, let's get it on. Ibaba na natin itong upuan na to at iangat pala, sorry, para ma-access na yung engine. Actually ito madali lang tong baklasin kasi non-turbo yung aking unit. So yung may mga turbo dyan, may nakaharang pa dito yung turbo. So dito easy access na lang yung sa akin. Kailangan nyo lang ng 8mm para mabuksan tong cover at tatanggalin kasi natin yung ignition coil isa-isa. Then meron din isang nut dyan para remove natin tong head gasket. So tatanggalin muna natin tong 5 pirasong bolt sa labas, 2 sa taas at 2 sa baba, at isa sa left side sa pinakagilid. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nakalocate yun. Then itong ignition coil, tanggalin nyo lang. You don't need, wow, English, hindi nyo na kailangan tanggalin yung spark plug. Ayun yung pang-5 ando sa pinakagilid na yan. Yan. So maganda may 8mm kayo na medyo maliit. Dito na initan ako, kumuha na ako ng electric pan, yawa, kasi tanghaling tapat yan. So ito yung pang-6 no na nut. So medyo mahaba siya kaya hindi kayo confuse kung saan nakalagay lahat kasi pare-pareho lang yung 5. Ito lang yung naiiba kasi medyo mahaba siya, at ito na nga pag open ko, wala. Boom, nakita ko agad na yun. Para sa akin good condition yung ganyang kulay nung no. Pero ito yan. Okay pa naman yan kasi medyo marami ng sludges, kailangan linisan na. Pero sa akin good condition. Pero upon checking yan, may mga sludges nga na normally talaga nag-build up yan, no. So dapat regularly nalilinisan talaga tong head gasket, at least once a year, ganun. So yan, medyo madumi na rin, pero sa akin yung ganyang kulay, goods yan. Alright, so unang napansin ko kagad itong gasket na tatanggalin natin or re-replace natin is napansin ko walang gasket seal or oil, yung silicone seal, no, hindi siya nalagyan. So tingin ko na-replace na to pero hindi nalagyan ng silicone seal. Isa pang napansin ko kaya napansin ko na napalitan na to is yung PCB valve is mamaya kita nyo, ipapakita ko sa inyo anong issue ng PCB valve. Pero nahirapan ako tanggalin tong gasket kasi nga hindi nilagyan ng silicone seal, medyo dumikit siya sa so iisisin ko yan, yung mga sludges inis-is ko na lang ng ganyan.
may tumawag sa akin sa computer shop kasi hindi gumagana isang controller ng Xbox, so inayos ko muna. Alright, so ito malinis na, tanggal na yung sludges. So next natin itong cover, lilinisan ko siya gamit ng Aeropack engine degreaser. Ano ba yan? Alright, nabubulol ako. Ganyan ako maglinis. Gamit ko is yung toothbrush. Yan, tapos i-sprayan lang ng degreaser. Kahit anong degreaser siguro gamit dito, okay lang. Sa akin, ginamit ko lang is yung Aeropack kasi yun yung meron ako. Ito, yung may dalawang rectangle dyan. Yan, pag in-spray nyo, make sure na mabrush nyo maigi din. At the same time, mataktak nyo na maigi. Kasi nag-i-stock yung degreaser dyan sa loob, yung tubig. So, bago nyo isalpak, make sure na maitaktak nyo itong maigi. Pati yung outer part pala, nilinisan ko na yan, alright, para all in na. So, ganun din, degreaser din ng gamit ko dyan. Tapos punas-punas lang di ako gumamit ng tubig. Ito pala yung PCB bulb, no? Yung PCB bulb na to isa, yun nga, aloging, inalog ko siya, yun na nga. May narinig ako na parang something at ayan nga, yung parang pinaglumaan na PCB na ganito. Naputol siya siguro, na-replace na, pero hindi tinanggal yung na-stuck sa loob. So, yun, ako na nagtanggal. Hindi naman siguro naka-apekto yun, pero syempre harang pa rin yun, makakabuo pa rin ng sludges yun. So, kaya much better na maitanggal na ito para hindi maka-apekto in the near future. In the near future. Syempre, baka ma-damage pa. At dito pala yung PCB, nahirapan akong ikabit, so gumamit ako dito ng mahiwagang stripper. So ito yung stripper na sinasabi ko. Konting pukpok lang din nung medyo pumasok na yung kalahati, tinulak ko na lang ng plies. Yan, so medyo mahirap pala to, no? So isa pang pukpok, puro pukpok, aray ko. So binaligtad ko na yung ano ko kasi dumi na nung ano. Dito nilinisan ko rin yung cup, no. Then ininstall ko na tong gasket. Ayan, pagkalagay, lapat, sukat naman yung na-order ko sa Shopee. Then itong silicone seal, lalagyan ko na siya. Naka-lock pa yan, bubutas nyo sa ibabaw parang mighty band. Then ayun siya. Lagay nyo na ng ganyan, then i-spread nyo ng daliri para medyo spread siya ng kaunti, yung lapat na lapat sa buong rubber. Ayan, ganyan lang, easy lang no. Parang lang naglalaro ka lang ng papel, tas lalagyan mo ng glue, ididikit. Alright, ayan na wow. Diba, pwede na tong ikabit. Let's go. Dito pala yung spark plug chinek ko, yung may nag-leak kasi dyan bali chinek ko baka may sludges na pumunta dyan, at yun nga meron. So lahat yan chinek ko na. So nalinisan ko naman na, natanggal ko na yung mga excess oil or sludges. Then the moment of truth, nilagay ko na, binalik ko dahan-dahan lang. Iusog nyo lang yung mga wire para hindi tamaan. Madali lang naman yung mga wire iusog. Ewan ko lang sa mga naka-turbo, no. Tanggalin nyo na lang yung turbo, tas igilid nyo na maigi. Alright. Unang kinabit ko yung sa gitna, yung mahabang nut, then yung 5 nuts sa labas. Isa-isa. Alright. Maganda may tool kayo na maliit na 8mm, mahabang 8mm para maabot ng maigi. Then dito, tinesting ko na, ayan na siya. Wow! So yun, okay na siya. Smooth naman, wala naman nagbago. Chinek ko yung ilalim, yung gasket, kung may tumutulo, wala naman. So sa akin, goods na yun, no? So smooth naman talaga yung takbo nito. Wala naman nagbago nung nalinisan ko. Prevention lang yun para hindi lumala, no, yung sa head niya, lalo sa may spark plug, no. So yun, balik na natin to sa pagkakaparada. Yo!